Hello guys! Welcome again to Pixup. So here we are again. Meron tayong repair na video card. So ito guys, model AMD Assurex. Hindi ko alam yung model nito guys, kung anong model to. Pero ang kanyang brand is AMD Assurex. Ito yung kanyang 8GB DDR5. So guys, dumating sa akin to guys ang mention ng ating customer ay ito. Working naman siya, tapos bigla nagba-black screen. At napansin ko dito guys, kung makikita nyo, kanina meron siyang mga corrosion dito. Diba? Yan yung sense natin ng customer. So ngayon, inuna ko siyang linisin. So nawala na yung mga corroded sa kanya dito. So upon checking ko guys, nabuksan na natin to. Missing yung kanyang 1.8. Hindi ako sure kung ito ba ang 1.8. Iba kasi yung kanyang schematic compared dun sa mga nagagawa natin na madalas na gigabyte. Ayan, MSI, mga ganyan. Ito, upon checking ko, isa siyang PWM, Power Management Control yan. So, okay. Ito, syempre, malapit sa memory 1.5 to, DDR5 1.5. So, wala rin siya. Missing ang 1.8, missing ang 1.5 ngayon sa upon checking po natin, guys. So, present naman si 5 volt, present si 12 volt, present si 3.3. Ito, missing din pala ito. Siguro PEX to eh. Hindi ko lang sure kung ano to. Dapat 1 volt yan. 1 volt o 0.09. Hindi ko lang sure kung ano yan. Kasi hindi ako gano'ng familiar dito sa board na to. Okay. So, ito yung 1.5. Ito yung 5 volt niya. 5 volt, meron naman present dyan yung output at input. So, dito hindi ko pa natin check. Kaya natin natin so, then guys, try natin guys mag-inject ng voltage. Check na natin yung mga voltage nya. Okay. Yan guys. So, power on natin. Tayo rin ng voltage. Dapat 12 volts to. Okay. So, dapat 12 volts yan. 12 volt. 9.9. Meron na tayong 5 volts. Okay, 5 volt tayo. Wala tayong 1.5 para sa DDR5. Wala rin tayong 1.8. Wala rin 1.8. Okay. May pumapasok ba na voltage sa GPU? Wala rin pumapasok na voltage sa GPU guys. So, problem natin, wala tayong 1.8, 1.5 para sa memory, wala pumapasok na voltage sa GPU chip. So yun yung problem. Meron tayo rito 0.9,
Wala tayo ritong 1.5. Ewan ko kung 1.5 to dito. Wala tayong 1.8. Alam ko 1.8 to. So, wala pumapasok na voltahe na 0.9 o 0.8 papunta sa GPU chip. Meron tayong 5 volts. Hindi lang alam kung ano to. So, check muna natin guys. Check ko lang ha. Connection dito guys. Walang connection doon. Putol. Medyo putol siya doon sa line mo guys. Ito, kayudin lang natin ito guys pag tingin natin. Yan. Connect ba? Karoon ba ng connection? Yun. Karoon ng connection. So, balik tayo rito guys sa problem dito. Hindi ko alam kung nakikita nyo maayos. Malabo kasi yung aking digital. Hindi siya kasing linaw ng mamahaling digital. So, nakikita naman ba niya? Dito guys, to. Walang connection. Ground to ng 12 volts. Papunta rito sa capacitor. Wala siyang connection. So, wala siyang grounding. Ibig sabihin si 12 volts dito, walang grounding. Dito rin, sa 1, 2, 3, 4, 5, 5 pin backward, wala rin siyang connection papunta sa capacitor na to. So, same din yung ginawa natin dito guys sa una. Gawin din natin doon. Yan. So, pin 4, ground ng ating 12 volt. May connection na ba sa capacitor? So, meron na. Okay, ang ating 1, 2, 3, 4, 5 pin backward. So, meron na rin. Dito baka nawalan. Check natin ulit. Pangalawa. Check naman natin lahat. Punta dito. Pag ganun. So, malayo na yung wheels nito pag ganun. Nasa likod na yata ito. So, test natin ulit guys. Test natin ulit. Check natin yung voltage niya guys. Pinatay ko muna guys kasi umiinit yung processor. Okay. Voltage checking tayo guys. Tignan nyo ito guys ha. 3 pin. Ay 6 pin. Okay. So, try natin. Kanina, tinry ko rin palang guys i-reset itong ating hindi ko rin pala ating power management controller niya. Itong chip na to. Sa nagpapaandar nito mga to. Yan. Siya ang nagko-command dito sa mga MOSFET na to para mag-power on. So, sinoldering ko siya guys habang kanina na off camera ko. Yan. Yan.
inolderin ko yung mga paa niya, yung mga pin. Ito guys. Ayan guys. Kung makikita nyo, yung power management niya guys, sinolder ko yung mga paa niya. Kaya makikita nyo may mga nasolder na. So, off camera ko na ginawa yun guys. So, siya guys ang nagko-control ng mga MOSFET nito guys. So, hindi ko lang sure. Pero yan, ganyan ang ano yan, ang purpose niyan. So, kanina guys, missing tayo ng 1.5 para sa memory, 1.8, saka ano pa ba, 3.3 wala tayo kanina. So, power on natin ulit yung ating benchmark. Bilisan lang natin. Check tayo ng voltage. So, ito, okay, meron na guys, meron na yung MOSFET, meron tumatagos na yung kanyang voltage papunta sa processor. Ano pa ba? Ito kanina 5 volt lang to. Ngayon 5 volt pa rin. Ito 5 volt. Talaga baka 5 volt talaga siya. Ito guys, meron pa siyang 0.9. Ito yung kanina. Meron siyang 0.9 volt. So meron pa rin tayong 5 volt. Ang nawawala sa atin yung kanina 1.8, 0.9. Okay, meron tayo 1.5 para sa memory. 1.3, 1.5. 1.5 volt. Meron na tayo. Ano pa ba? Yung 1.8 na sana. Okay. Bilisan natin konti. Okay. Okay. 3.3. Okay. Umiinit na. Guys, umiinit na yung proseso. Pinatay ko muna. Init na. Init. So guys, pinatay muna natin. Umiinit na kasi. So check natin sa thermal camera para makita nyo. So power on natin. Benchmark. Okay. Umiinit na kasi yung processor guys. Kanina patay yan, di ba? Yan. So mainit na yung processor guys. Umiinit na siya. Di ba? Okay, wala naman indikasyon na tumataas yung kanyang Celsius maliban sa processor na normal yan. So, patayin natin ulit guys. So, pinakita ko yung sa inyo. So, ibig sabihin, nabuhay na yung video card na to guys. So, ayan guys, try na natin i-assemble. Avengers! Assemble! $16. Power on natin guys. Okay. The moment of truth. Yun, display. Okay. Diba, display siya guys. Display siya. So, disregard lang natin yan guys kasi client test lang naman yan. So, try natin i-boot, i-restart na magbo-boot sa Windows. Tignan natin kung mariread yung kanyang GPU. So, try natin ulit power on. Magbo-boot na yan guys. Tanggalin natin yung ating USB. Magbo-boot tayo natin boot sa Windows. So guys, ikot ba yung pan? Bami, oh, stand by me. This manager. Okay, nadi-detect ba? Ayun, nadi-detect siya guys. Good. Guys, nadi-detect siya. Diba? Ang ano pala niya, ang model niya, AMD Radeon RX 580 2048S. So, good guys. So, try natin ngayon guys. Nadi-detect na kasi siya. Yan, good. Maganda nga rin. Nadi-detect na siya ngayon guys. Try natin siyang i-stress test natin siya guys. So, try natin kung magkakaproblema ba. Wala.
Okay, 120. O, todo natin. Ano ba maganda? Yeah, yan lang muna. GPU stress test natin. Go natin. Yan. Okay. Ito yung model niya. RX 580. So, try ko munang i-post yan guys kasi at least hindi mahaba yung video. So, mga 5 minutes o 10 minutes kaya try natin. May oras naman dito. Blackout. Blackout siya guys. Nasa 3 minutes nga tayo. Nakapost kasi. Mga 3 minutes o 4 minutes na blackout siya. Kaya natin power off. What's the matter with you guys? So yun guys, wala tayong swerte. Yung kanyang standard input, naka-standby lang. So, may problem pa rin siya. Ako guys, based on my experience, pag gano'n na yung lumalabas, minsan nagkakaroon ng display, minsan wala. May problem yung guys, sa GPU chip. So, anong gagawin natin solution dito guys? So, based sa aking experience sa GPU, ano nagagawa ko? Hindi naman totally veterano tayo sa paggawa nito. Okay, lang naman tayo gumagawa nito. Based on sa experience ko guys, ang problem nito ay ang kanyang GPU. So, hindi pa naman malala yung kanyang problem, pero papunta na rin doon yun eh. Try natin siya guys i-reset. Kasi ang problem nito guys, ang kanyang status nasa 40, 60 or 70 to 30. 70 yung marirevive pa, 30 yung possible na pabalik-balik yung sira. Try natin guys. Hindi pa naman siya totally dead eh. Kaya pwede pa natin siyang alam na. Yan, 30 ginawa ko, 30 seconds. Tapos sa likod, gagawin natin 60, 1 minute. Hindi kasi natin pwede guys i-reheat yung ibabaw ng GPU chip kasi maaaring masira yung crystal chip niya doon, yung crystal niya maaaring mabasag. O maaaring may pumutok dun sa loob. So hintayin na lang natin to guys lumamig. Then after that, linisan natin, then i-check natin ulit. Tapos check muna natin yung resistance ko, baka nagkaroon na shorted to ground papunta rito sa BRM section. Okay guys, padamigin lang natin. Post ko muna. Let's go! Testin natin yan! So guys, this is it. So ito-test na natin siya using yung fan mark at yung Bali benchmark natin. Try natin siyang i-test. So, ito yung ating GPU, AMD Radeon RX 580 2048 SP yung model niya.
Yung brand niya is AMD. So, try natin guys, test na para magkaalaman na tayo. So, ang currently na temperature niya ay 33 Celsius. So, yan guys. Okay, let's stress na natin yan guys. Okay, set natin. GPU stress test. Go! Guys, so try natin guys mga 10 minutes or 15 minutes guys. Sana hindi siya mag-overheat o hindi siya mag-hang. Pag umabot siya guys ng 15 minutes, enough na yun sa stress test natin. Ibig sabihin, pwede na siya sa mga gamings. Ito guys, so kanyang temperature 58 Celsius kagad. Taas. So, ipopost ko lang yan guys, ipopost ko lang kasi haba tayo. Then, after 15 minutes, later babalik tayo para makita nyo na umabot siya sa 15 minutes. So, enough na yun for our testing yun. After that, magbabalik test tayo. So, guys, ito, after almost 16 minutes, more than 16 minutes na. Guys, so, okay. 74 pa rin yung Celsius niya. Mataas konti. Mataas na rin. Pero at least umabot siya ng 15 minutes. So, kailangan lang i-adjust yung i-check yung kanyang AMD Radeon. So, first, yung kanyang fan system, kailangan lang i-adjust. Okay? After that guys, test tayo ng Bally Benchmark. Yeah, kita nyo ba? So, ang ating present extreme, pwede na extreme HD. Okay, run natin ang ating pwede rin extreme lang. Extreme. So, test natin guys. Loading lang siya. Loading. Yan na. Okay. So, ginawa natin guys, to. Tapusin natin to hanggang 18. Tapusin natin to guys hanggang 18. 18 sin. Tignan natin kung maglalag ba siya o ano. So, ipopost ko ulit guys para hindi mahaba. So, pagdating sa 17, babalik tayo para i-check natin kung anong result na ibibigay ni Bally Benchmark. Post ko lang guys ha. So, yan guys, 17C na siya. Yan na siya guys. So, ang ating temperature ay 65 Celsius. So, yan guys, pumasa naman siya sa Bally Benchmark. Ngayon guys, itest na naman natin siya sa gaming. Laro tayo ng Dota 2. Dota 2 guys. Dota 2 tayo. Ayan guys. After 45 minutes, 42 minutes to. Ang temperature natin, tingnan natin guys. Temperature natin ay yan. So, hindi siya naghang guys. Ang temperature ay
38 lang guys. So, 38 Celsius. So, okay naman. Hindi siya nag-hang. 43 minutes. Ayan guys.